Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang gabi sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong napakagandang programa. Tawagin mo na lamang ako bilang Lito, 25 years old at kasalukuyang salesman dito sa Kuwait. Narinig ko ang tungkol sa inyong programa mula sa mga kasamahan kong Pinoy rito sa Kuwait na nakikinig ng inyong programa sa pamamagitan ng internet at may mga nag-engganyo sa akin na mga kasamahan ko na sumulat sa Papa Dudut Stories sa inyong Papa Dudut YouTube channel dahil meron daw akong love story na worth sharing daw. Kaya heto, nagpasya na akong sumulat sa inyo, Dear Papa Dudut. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay isang istorya ng kamartiran ng isang lalaki pagdating sa pag-ibig. Isa akong ulila na lumaki sa isang bahay ampunan sa Maynila. Dahil sa lumaki akong mag-isa ay masasabi kong matatag ako at hindi madaling sumuko, lalo na sa mga hamon ng buhay. Pero, Papa Dudut, sa kabila nito, ay isa akong taong emosyonal, lalo na pagdating sa pag-ibig. Meron akong naging kasama noon sa bahay ampunan, si Mila, tulad ko. Ay isa rin siyang ulila at lumaki sa bahay ampunan na nakagisnan ko. Matanda siya sa akin ng 100 taon. Dahil sa mas matanda siya noon sa akin, ay siya ang isa sa mga nag-alaga at nagpalaki sa akin, Papa Dudut. Naging magkaibigan kami ni Mila, pero dahil sa super close naming dalawa, ay masyado akong nasaktan. Nang dumating ang araw na kailangan na niyang umalis ng bahay ampunan dahil siya ay nasa 18 taong gulang na. Yun kasi ang regulasyon ng bahay ampunan na kinalakhan namin, na kapag sumapit ka na sa edad na yon, ay kailangan mo nang lumabas, Papa Dudut. Nang umalis si Mila, ay walang araw at gabi na hindi ako umiiyak. 8 taong gulang ako noong mga panahong yon. Gustuhin ko mang sumama na lamang noon kay Ate Mila sa paglabas niya. Pero alam ko noon na hindi po pwede. Kaya naman sinumpa ko na lamang sa sarili ko na hahanapin ko si Mila pagkalabas ko ng bahay ampunan. 100 taon pang lumipas, Papa Dudut, ay lumabas na rin ako ng bahay ampunan. Doon ay naghanap ako ng trabaho at maswerte namang natanggap bilang isang service crew sa isang kilalang fast food chain. Nag-concentrate ako sa trabaho ko noon para makaipon ng pera para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Pero kasabayan ng trabaho ko ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang sumpa na hahanapin ko si Mila. Hanap ko siya, Papa Dudut. Pero noong una ay nabigo ako. Gusto ko nang sumuko noon. Pero siguro naaawa sa akin ang Diyos. Kaya isang araw ay isang pagkikita ang hindi ko inaasahang magaganap. Good morning, ma'am. Welcome to. Natulala ako nang makita ko ang isang pamilyar na babae sa aking harapan. Ate Mila, siyempre, nagulat siya sa akin. Hindi na niya ako namukaan. Kilala mo ako, pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay umorder muna siya sa cashier ng kanyang order at nang matapos ay tinulungan ko siyang dalhin ang kanyang order sa kanyang napiling pwesto. Doon ay tuluyan na akong namukha ni Mila. Lito, ikaw ba yan? Tanong niya sa akin. Buti naman at nakilala mo ako, Ate Mila. Akala ko nakalimutan mo na ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ang laki mo na at saka binatang binata ka na. Kailan ka pa lumabas ng ampunan? Tanong pa niya sa akin.
Matagal na, noong 18th birthday ko, kaya ako ngayon. Sariling sikap, tugon ko sa dating nag-alaga sa akin, sa ampunan. Biro mo, parang kailan lang. Ikaw yung pinakamalikot na bata sa ampunan. Tapos ngayon binata ka na. Nakangiting pagpapatuloy ni Mila. Natigilan ako saglit sapagkat sa kanyang mga ngiti, muli akong nabighani sa kanyang angking kagandahan. Kumusta ka na, Lito? Muling tanong sa akin ni Mila. Oh, mabuti naman ako. Masaya dahil nagkatrabaho agad ako. Pagkalabas ng ampunan, nag-iipon ako ngayon ng pera para makapag-aral ako ng kolehiyo. Sagot ko. Nakita mo na ba ang magulang mo? Hindi na ako umaasa na makikita ko pa yung mga tunay kong magulang, Ate Mila, pagpapatuloy ko. Pagkatapos ay ako naman ang nangumusta sa kanya. Lumingon ako sa paligid at mukhang wala namang masyadong customer ang fast food chain na pinagtatrabahuhan ko. Kaya ayos lang kung makipagkwentuhan muna ako kay Mila. Pero pagbaling ko sa kanya ay nabakas ko sa kanyang mukha ang sobrang kalungkutan. Oh, ako? Ewan ko sa buhay, reply niya sa pangungumusta ko sa kanya. Dahil sa aking narinig ay na-curious ako. Paano ka naging sawi sa buhay? Ano ba ang nangyari sa iyo? Tanong ko sa kanya. Mahabang istorya, Lito. Basta simula nang umalis ako sa ampunan, naging sawi na ako. Ewan ko ba, mahirap pala ang buhay sa labas ng bahay ampunan. Kwento niya sa akin. Alam mo ba kung sino ang napangasawa ko? Nagulat ako sa kanyang tanong. Ha? May asawa ka na? Kung sa bagay, ilang taon na rin ang lumipas. Simula na magkahiwalay tayo. Si Romy ang napangasawa ko. Sabay kaming lumabas noon sa ampunan. Dahil nga, pareho kaming 18 years old na noon pagkalabas namin. Siya na ang nakatuluyan ko. Kwento pa niya sa akin. Pero hindi naging mabuti ang buhay ko sa kanya. Hindi siya naging mabuting asawa sa akin. Hanggang ngayon, pasakit pa rin siya sa buhay ko. Madalas kaming mag-away. Tapos kailangan ko lang nalaman na may kabit pala siya. Lito, nagkamali ako nung desisyon sa pagpili ko sa kanya bilang asawa. Nakakalungkot naman pala ang naging buhay mo. Ikaw, may asawa ka na ba? Siya naman ang nagtanong sa akin. Halata ko sa mata niya ang interes sa buhay ko. Naku, wala pa. 18 pa lang ako at saka gusto ko munang makakapagtapos ng pag-aaral bago ako mag-asawa at magtayo ng pamilya. Tugon ko. Siya nga pala, anong trabaho mo? Saan ka nagtatrabaho? Kasambahay ako. Day off ko ngayon. Nagpapalipas lang ako ng oras dito dahil ayaw ko doon sa bahay. Puro problema sa asawa ko ang nadadatnan ko. Malungkot na reply ni Mila. Papa Dudut. Hindi ko akalain na noong araw na yon ay muli kaming paglalapitin ng tadhana. Kaya sobrang katuwaan ko. Nang muli kaming magkita, ang dami kong gustong ikwento sa kanya noon dahil matagal din kaming nagkawalay. Pero hindi sapat ang oras namin dahil may trabaho ako noon. Pero gumawa talaga ako ng paraan para muling mapalapit sa kanya. Una, hiningi ko sa kanya ang kanyang numero at doon ay madalas na kaming magpalitan ng text hanggang sa nag-decide kaming magkita tuwing bakanting oras namin. Kaya simula noon ay nanumbalik ang pagkakaibigan namin ni Mila. Doon ay naging masiyahin ulit ako. Marami tuloy ang nakapansin ng pagbabago ko. Tulad na lamang ng kaibigan kong si Dina. Mukhang masaya ka ngayon, ha, Lito? At saka napapansin ko, halos 1 buwan ka ng kakaiba. As in kakaiba. Yung aura ng mukha mo. Hindi ka naman dating ganyan eh. Teka, ano ba? Sino ba ang nagpapasaya sa'yo? Ha? Tanong ng aking kaibigan sa akin. Ngunit isang mahiwagang ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. Siguro may girlfriend ka na.
Hindi talaga tumigil noon si Dina na makakuha ng scoop mula sa akin. Naku, wala pa akong girlfriend, Dina, pero masaya ako dahil nakita ko na yung taong matagal ko nang hinahanap. Sagot ko. Natatandaan mo yung palagi kong kinukwento sa'yo dati? Nag-isip-isip sandali si Dina. Tila nire-recall yung mga madalas kong ikwento sa kanya. Yun ba yung first love mo? Noong bata ka pa? Yung bang nag-alaga sa'yo? Sa bahay ampunan? Tama ba ako? Tumango ako bilang tugon. Sino siya, Lito? Pakilala mo naman sa akin. Excited na wika pa ni Dina. Nakita mo na siya, Dina? Madalas siyang nasa fast food natin tuwing linggo. Wika ko. Saglit na nag-isip-isip ang aking kaibigan. Hanggang sa matandaan niya. Ang aking tinutukoy, yun ba yung babaeng customer na madalas kumakain sa fast food na pinagtatrabahuhan natin? Siya pala yun. Tumango ako. Si Ate Mila yon, tulad ko. Ulila at lumaki rin siya sa bahay ampunan. Pero dahil sa mas matanda siya sa akin ng 10 taon, ay isa siya sa mga nag-alaga sa akin. Alam mo ba, Dina, 7 taon pa lang ako noon. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, humanga na ako sa kanya. Hindi lang sa taglay niyang kagandahan, kundi sa kababaang loob niya. Si Ate Mila ang palagi kong kasama noon. Madalas din niya akong patulugin. Ramdam na ramdam ko noon na mahal niya ako. Kaso umalis din siya sa bahay ampunan nang mag 18 years old na siya. Alam mo, Dina, simula nang umalis si Mila, sobra akong nalungkot noon. Kaya sinumpa ko noon sa sarili ko na pagkalabas ko ng bahay ampunan, hahanapin ko si Mila at nagbunga naman ang paghahanap ko sa kanya dahil tinulungan ako ng Diyos para magkalapit kaming dalawa. Kwento ko. Medyo seryoso ang mukha ng aking kaibigan. Mahal na mahal mo pala siya, Lito. Aaminin kong nalungkot ako nang sumagi sa isipan ko ang katotohanan. Oo, Dina, sa maniwala ka o hindi, siya pa rin ang pinapangarap kong makasama. Kaso hanggang panaginip na lang dahil may asawa na si Ate Mila, pagpapatuloy ko pa. Nakaramdam naman ako ng simpatya sa aking kaibigan. Ay, sayang naman kung ganon. Pero siguro naman, Lito, hindi mo naman pangarap maging kabit. Oo naman, wala akong balak na sirain ang relasyon niya sa asawa niya. Tanggap ko na, hanggang magkaibigan lang kami ni Ate Mila. Ang gagawin ko na lang, maging mabuting kaibigan sa kanya. Pero ilalaan ko pa rin ang buhay ko sa kanya. Tugon ko. Oo, Papa Dudut, ganong ko kamahal si Mila. Kahit noon pa lang, alam kong malabong maging kami na, pero ayos lang sa akin. Ang pagmamahal ko naman ay hindi humihingi ng kapalit, mamahalin ko siya at ilalaan ang aking buhay sa kanya. Kahit na wala akong aasahang pagmamahal mula sa kanya. Samantala, isang araw ay muli kaming nagkita ni Mila sa mall at namasyal. Tapos dinala ko siya sa isang fast food at doon ay nilibre ko siya ng makakain. Pero agad kong napansin na parang malungkot siya at malalim ang iniisip bukod sa nakita ko. Yung mga pasa niya sa braso. Kaya nag-decide akong tanungin siya tungkol doon, Ate Mila. Kanina ko pang napapansin. Saan galing yung mga pasa mo sa braso? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Okay. Aaminin ko sa'yo, nag-away kami ni Romy. Sinaktan niya ako, pero nanlaban ako sa kanya. Kaya heto lang ang inabot ko. Pag-amin ni Mila sa akin, bakas ko sa kanyang mga mata. Ang hirap na kanyang pinagdaraanan. Hindi sana ako nangingialam. Pero bakit ba kayo madalas mag-away ng asawa mo? Concerned kong wika. Marami kaming pinagtatalunan. Pera, bisyo niya. At saka yung pambababae niya. Kamakailan nga lang, nadiskubre kong may kabit pa siya. Nakaramdam ako ng galit nang ikinuwento ni Mila
ang kanyang sinapit sa kanyang asawa. Anong ginawa mo? Usisa ko sa kanya. Nagkasagutan kami na nauwi sa away at sakitan. Sabi ko sa kanya, hiwalayan na niya yung kabit niya. Pero napag-alaman kong buntis na pala. Hayon, masama pa rin ang loob ko. Hanggang ngayon, pagpapaliwanag pa niya. Ate Mila, bakit hindi mo na lang hiwalayan ang asawa mo? Naawa na kasi ako sa iyo. Puro na lang kasi pasakit ang hatid niya sa iyo. Naawang wika ko sa kanya. Hindi ko magagawa yon, Lito, dahil mahal ko pa rin ang asawa ko. Malungkot niyang pag-amin. Samantala, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilan ang bugso ng aking damdamin sa pananakit ni Romy sa babaeng pinakamamahal ko. Ate Mila, ayaw kong sabihin sana ito, pero hindi ba masyado kang nagpapakatanga? Tandaan mo, ang pagpapakatanga, hindi matatawag na pag-ibig. Hindi ka na nirerespeto ng asawa mo. Bakit ka pa magpapakatiis sa isang taong walang galang sa'yo at hindi na asawa ang tingin sa'yo? Ate Mila, maawa ka naman sa sarili mo, ang sabi ko sa kanya. Ewan ko ba, Lito, maski ako, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. May mga pagkakataon na hindi na ako masaya kay Romy at gusto ko nang humiwalay. Pero madalas, nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa totoo lang, nilayasan ko na nga siya minsan, pero hindi ko rin kinaya dahil hindi ko kayang mawala siya sa tabi ko. Tawagin mo man akong tanga, Lito, pero wala talaga akong magawa, ang sabi pa ni Mila, na handang magpakamartir alang-alang sa pag-ibig. Papa Dudut, hindi ko maitago ang pagkabahala noon kay Mila dahil hindi siya masaya sa piling ng asawa niya. Ramdam na ramdam ko ang pasakit niya. Bukod kasi sa babaero at mabisyo ang napangasawa niya, ay madalas siyang saktan at pagbuhatan ng kamay nito. Nang mga panahong yon, gusto kong ipayo sa kanya na hiwalayan na niya ang asawa niya. At sa halip ay sumama na lamang sa akin sapagkat ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. Pero Papa Dudut, kahit na ilang beses saktan si Mila ng asawa niya, ay mahal pa rin niya ito. Kaya lihim akong nasasaktan noon. Samantala, isang araw ay nalaman ko mula kay Mila ang katotohanan na siyang nagpadurog ng puso ko. Siguro hanggang dito na lang ang pagkikita natin. Panimula niya. Tatapatin na kita. Madalas kaming mag-away ni Romy dahil sa'yo. Pinagseselosan ka na niya. Palagi niya akong binabanta na kapag nakipagkita pa raw ako sa'yo, ikukulong na raw niya ako sa bahay o kung hindi man daw, sasaktan ka na raw niya. Ayaw kong mangyari yon. Pero Ate Mila, hindi ba may ibang babae na siya? Hindi ka mahal ng asawa mo? Kung mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan at hindi ka niya ipagpapalit sa ibang babae. Sa puntong yon, ay hindi ko na maitago sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit, ngunit mas pinili niyang kumawala sa aking pagkakayakap. Lito, kaibigan kita at malaki ang pasasalamat ko sa mga tulong mo sa akin. Yun nga lang, nakukonsensya ako dahil nagiging pampagulo ako sa buhay mo. At saka, ayaw kong mapahama ka. Lito, sige na, aalis na ako. Pagkatapos ay nagtangka na siyang umalis. Ngunit agad ko siyang napigilan. Alam mo ba, matagal akong nangulila sa iyo. Simula nang umalis ka sa ampunan, 1 taon kong hinintay to. 10 taon akong umasa na sana'y magkita pa ulit tayo. Alam mo ba, pagkatapos nang umalis ka doon, sinumpa ko sa sarili ko na kapag dumating ang araw na ako naman ang lalabas ng ampunan, ay hanapin kita at heto, naawa sa akin ng Diyos at siya na mismo ang naglapit sa ating dalawa. Ate Mila,
Nang magkita ulit tayo, pinangako ko sa sarili ko na hindi kita iiwan at ibubuhos ko sa iyo ang buong buhay ko. Hindi ko hahayaan na magkahiwalay pa tayong dalawa. Ate Mila, mahal na mahal kita. Iyon ang paglalahad ng aking tunay na nararamdaman. Napatingin lamang sa akin si Mila at naiiyak. Nararamdaman kong meron siyang pagmamahal para sa akin. At yung sinasabi niyang pagmamahal sa asawa niya ay nasasabi lang niya yon. Bunga ng kanyang malaking takot na nasa loob ng kanyang dibdib. Hanggang sa nagsalita na rin siya. Bata ka pa, Lito. Marami ka pang makikita na higit pa sa akin. Pagkatapos noon, ay muli akong iniwan ni Mila sa gitna ng kawalan, Papa Dudut. Yon ay isa sa mga pangyayari na napakasakit talaga sa puso ko. Hindi ko noon matanggap na muli akong iniwan ni Mila para sa kanyang asawa. Masakit sa akin dahil hindi man lang napansin ni Mila ang pagmamahal ko sa kanya. Na ite-turn down lang niya ako sa huli. Papa Dudut, sinubukan kong habulin noon si Mila. Ipinakita ko sa kanya na hindi ako madaling sumuko pero wala pa ring nangyari sa mga paghabol at pagmamakaawa ko sa kanya na huwag niya akong iwanan dahil hindi ko rin napigilan si Mila na lumayo ng tuluyan sa akin at sumama sa taong minamahal niya, Papa Dudut. Simula nang iwanan ako ni Mila sa pangalawang pagkakataon ay nanumbalik ang mga kalungkutan ko na wala ang sigla ko. Agad yung napansin naman ng mga kaibigan ko. Kaya madalas nila akong tulungan at bigyan ng advice. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin ko noong pag-move on, ay hindi ko makalimutan si Mila. At sa pagdaan ng araw, ay mas lalo akong nangulila sa kanya. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas. Pero pakiramdam ko ay taon ang lumipas. Papa Dudut, pinabayaan ko noon ang sarili ko at halos naging negatibo na ang pananaw ko sa buhay. Samantala, isang gabi ay hindi na nakatiis ang aking kaibigan si Dina at nagpasya siyang samahan ako sa pig-hating nararanasan ko. Hanggang ngayon, pa rin ba? Si Mila pa rin. Ang laman ng utak mo? Naman, iniwan ka na nga nung tao ang sabi ni Dina sa akin. Lito, kailan mo ba tatanggapin na kaibigan o kapatid lang ang turing sa'yo ni Mila? Maraming babae sa mundo. Tapos magkakagusto ka lang sa babaeng may asawa pa? Ngunit nanatili lamang akong walang kibo. Dahil ng mga oras na yon ay lumilipad ang isip ko sa kawalan. Lito, payo ng kaibigan ha, bakit hindi mo buksan ang puso mo sa iba? Hindi ko naman sinasabi na itigil mo ang pagmamahal mo kay Mila, pero hayaan mong may pumasok na iba diyan sa puso mo. Hayaan mong tumibok yan sa ibang babae at hindi lang kay Mila. Malay mo kasi, baka mas may better na babaeng nakalaan para sa'yo. Baka malay mo, nasa tabi-tabi lang. Yung girl na yon, payo niya sa akin. At sino naman ang babaeng yon ha? Ikaw? Tanong ko. Napangiti ako ng kaunti dahil sa totoo lang ay normal lang sa amin ni Dina ang mag-asaran. Natawa ang aking kaibigan sa akin. May masmasang ka nga dyan? Siyempre hindi ako yon. At saka pwede ba? Hindi kita type kung magiging tayo. Parang incest ang mangyayari sa atin. Dihado pa nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, si Dina ang isa sa mga nagpapasaya sa akin. Lalo na sa mga panahon o sitwasyong malungkot ako. Siya ang dahilan kaya ako napapangiti kahit na madalas ay depress ako dahil sa buhay. Kapag kasama ko siya, nawawala ang pagod at lungkot ko sa katawan. Samantala,
dumating ang isang tawag sa aking cellphone, ang aking natanggap at laking gulat ko nang marinig ko si Mila sa kabilang linya. Umiiyak siya at humihiling na makipagkita ko sa kanya. Nang dahil nga sa pagmamahal ay nagpaunlak ako at agad kaming nagkita ni Mila sa tapat ng isang simbahan. Doon ay nalaman kong tuluyan na siyang iniwan ni Romy. Sa totoo lang, masakit sa akin ang ganitong eksena. Ayaw kitang nakikitang ganyan. Kaya nga, alagaan mo naman sana ang sarili mo. Huwag kang magpakatanga. At saka, meron isang lalaki rito na higit na nagmamahal sa'yo. Ako, ang sabi ko kay Mila, habang umiiyak lang ang babae sa aking mga balikat. Handa kitang saluhin. Kaya kong tanggalin lahat ng sakit na naroon sa dibdib mo. Handa kitang tulungan na kalimutan ang walang kwenta mong asawa. Pakiusap, Mila. Hayaan mo akong mahalin kita. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Mila, sige, tulungan mo akong kalimutan ang asawa ko. Yun lamang ang nasabi sa akin ni Mila at isang halik ang aking binitawan sa babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Hindi ko na noon pinalagpas ang pagkakataong yon at doon ay nagsama kami ni Mila sa maikling panahon. Ay nagturingan kaming mag-asawa. Sa madaling salita, nag-live-in kami samantala. Ginawa ko noon ang lahat para paligayahin si Mila. Sa piling ko, naging mabuti akong asawa sa kanya at minahal ko siya ng buong tapat at inilaan ko ang buhay ko sa kanya. Pero, Papa Dudut, hindi naging sapat yon para mahalin ako ng tuluyan ni Mila dahil mas pinili pa rin niya akong iwanan sa pangatlong pagkakataon para mag-ibang bansa sa Kuwait. Mila, sigurado ka ba sa decision mong magtrabaho sa Kuwait? Iiwan mo na naman ba ako sa pangatlong pagkakataon? Sabi ko sa kanya habang nasasaktan sa katotohanang magkakahiwalay na kaming dalawa. Tatapatin na kita. Kaya ako gustong umalis para lumayo sa iyo. Pag-amin niya sa akin. Sa 4 na buwang pagsasama natin sa iisang bubong, napagtanto ko na hindi kita kayang mahalin. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay napaiyak na ako. Patawarin mo ako kung pinaasa kita, pero hindi ko na kayang pilitin pa ang sarili ko. Lito, hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo. Alam ko, marami ka pang makikitang babae dyan na higit pa sa akin. Bata ka pa, 19 ka pa lang at may itsura ka naman. Alam ko na may magkakagusto pa sa ibang babae. Pagpapatuloy pa niya. Sa kabilang banda ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na ilabas ang aking mga nararamdaman. Nang umalis ka sa bahay ampunan, iniwan mo ako sa unang pagkakataon. Araw-araw, madalas akong umiiyak at malungkot noon dahil nawala ka sa akin, ang babaeng mahal ko. Kaya sinumpa ko noon na kapag nakalabas na ako ng bahay ampunan ay hahanapin kita. Tapos nitong nahanap na kita, iniwan mo ako sa pangalawang pagkakataon para sa asawa mo. Nasaktan ako noon, Mila. Naging malungkot ang buhay ko. Ngayon, iiwan mo ulit ako para naman sa trabaho mo. Masakit ito sa akin dahil alam kong hindi ka na babalik sa akin. Mila, bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Bakit ba? Kahit na anong pag-iwan mo sa akin ay mahal pa rin kita, naibulalas ko. Dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Lito, nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo na ibinigay mo sa akin. Alam mo, ikaw ang taong madaling mahalin. Kaya iwan man kita, hindi ako mangangamba dahil tiyak na may magmamahal sa iyo na iba. Sana, Lito, magpakatatag ka. Alam kong kaya mo yan. Pagkatapos noon
ay nagpaalam na siya sa akin, Papa Dudut. Wala rin akong nagawa noon at tuluyang iniwan ako ni Mila sa pangatlong pagkakataon. Sobra akong nasaktan noon at halos magunaw ang mundo ko. Ginawa ko kasing mundo si Mila, Papa Dudut, kaya nung umalis siya sa buhay ko ay nasira ang lahat yon. Nang lumipad siya patungong Kuwait ay muli akong umiyak at nagdalamhati ng mga panahong yon. Ay tuluyan ng naging negatibo ang pananaw ko sa buhay. At nung mga panahong yon ay iisa lang ang nasa isipan ko, ang sundan si Mila sa Kuwait. Kaya ginawa ko ang lahat para masundan siya. Pero Papa Dudut, nahirapan ako noon pero hindi ako sumuko. Ilang taon din ang lumipas bago ako nakahanap ng trabaho sa Kuwait. Nang makapagtrabaho ako sa Kuwait ay iisa lamang ang hangad ko. Bukod sa makapagtrabaho ay ang makitang muli si Mila, pero sadyang malaki ang Kuwait, Papa Dudut. Kaya nahirapan akong hanapin siya. Pero isang araw ay hindi ko inaasahan na magtatagpo ang landas naming dalawa. Siyempre, laking gulat niya nang makita niya akong nandito ako sa Kuwait para samahan siya. Alam mo Mila, 2 years din tayong walang komunikasyon, kaya hindi mo maiiwasan sa akin ang manabik sa'yo. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Sabik na makita at mayakap siya. Pero hindi masaya si Mila na makita ako. Bakit mo pa ako sinundan? Tanong pa niya sa akin. Sinundan kita Mila dahil mahal na mahal kita. Labis na akong nangungulila sa iyo, tugon ko. Nagbuntong hininga siya bago muling nagsalita, Papa Dudut. Mila, pakiusap. Tigilan mo na ako. Nanahimik na ang buhay ko. Tama na. Bakit ka pa ganito sa akin Mila? Hindi ko na kayang mawala ka para sa akin. Mangyak-ngyak na ako ng mga oras na yon. Patawarin mo ako. Pero iiwan ulit kita sa pang-apat na pagkakataon. Mahinang sabi niya sa akin. May asawa at anak na ako dito sa Kuwait. Dito ko nakita sa Kuwait ang tunay kong kaligayahan. Ngayon, kumpleto na ang buhay ko. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya sana, huwag mo nang guluhin pa Lito. Sa sinabing yon ni Mila, ay lalo akong nanlumo. Halos maglupasay ako para sabihin niya sa akin na nagsisinungaling lamang siya. Pero totoo ang lahat, Papa Dudut. Hindi ako ang kaligayahan mo, Lito. Maaaring naririto o nasa ibang lugar. Basta iisang sigurado ako. Hindi ako yon. Maghintay ka lang at darating din. Yung para sa'yo, pangako. Kapag nakita mo na siya, magiging masaya ka rin at makakalimutan mo rin ako. Ngayon, kung nasaktan man kita, humihingi ako ng kapatawaran sa'yo. Huling wika ni Mila sa akin. Bago niya ako iwan sa gitna ng pighati, Papa Dudut. Sa pang-apat na pagkakataon ay muli akong iniwan ni Mila para sa kanyang bagong pamilya. Masakit yun sa akin. Pero anong magagawa ko? Tuluyan na ring nawala si Mila. At hanggang ngayon ay wala na rin akong balita sa kanya. Pero Papa Dudut, mahal ko pa rin siya. Maaaring sabihin ng mga listeners mo na napakatanga ko dahil pinagpipilitan ko ang isang bagay na alam kong hindi para sa akin. Pero anong magagawa ko, Papa Dudut? Nagmahal lamang ako. Ang malas ko nga lang. Dahil ang taong minahal ko ay palagi akong iniiwan, Papa Dudut. Kaya ako sumulat sa Papa Dudut YouTube channel. Sa Papa Dudut Stories ay para magbahagi ng istorya ng buhay, pag-ibig at kasawian ko. Hindi ako hihingi ng payo dahil kahit na anong sabihin ng mga listeners mo ay patuloy ko pa rin mamahalin si Mila at patuloy pa rin akong umaasa
na isang araw ay mamahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Tiyak ko na sasabihin ng mga listeners mo na baliw ako at tanga, pero okay lang sa akin dahil sa pagkakaalam ko ay hindi masamang magmahal. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. At muli, pasensya na po sa istorbo, pero alam ko na merong mga makaka-relate sa istorya ng buhay ko. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat na bumubuo ng Papa Dudut YouTube channel sa Papa Dudut Stories. Lubos na gumagalang, Lito, may mga tao talaga na labis magmahal. Hindi yun masama, ngunit kapag ikaw ay nagmahal ng labis, siguraduhin mo na may sapat ka pa ring pagmamahal at respeto sa iyong sarili. At palagi rin nating tatandaan na hindi masamang magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin. Pero huwag kang maghintay ng kapalit sa kanya. Nang sa ganon ay hindi ka masaktan sa huli. Huwag mong ipilit sa kanya na mahalin ka niya. Dahil ang tunay na pag-ibig ay kusang dumarating, kusang nararamdaman. Ang isang pinilit na pag-ibig ay hindi matatawag na pag-ibig, kundi isa lamang itong self-gratification. At tanggapin din natin na may mga sitwasyon talaga na mahal mo ang isang tao pero hindi kayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Yung nagmamahalan kayo at the wrong place at the wrong time. Kapag ang pag-ibig natin ay alam mong hindi uukol, simulan mo nang tanggapin ang katotohanan at matutong ibaling sa ibang bagay ang iyong puso't atensyon. Huwag mong ilugmok ang sarili mo sa pighati at pagdurusa kung may paraan naman para makaahon at makaiwas. Tandaan, love respects hindi lang sa taong mahal mo, kundi pati na rin para sa sarili mo. Muling maraming salamat, Lito, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Stories. Sana'y maging maayos na ang kalagayan mo at sana'y dumating din sa iyo ang realization na kailangan mong bitawan ang mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa iyong buhay at pagkatao. God bless sa iyo.